Hi! Hello mga lalabs! Welcome to my YouTube channel. Ngayon mga lalabs, ipupunta kami sa burol ng aming teacher noong elementary. Nasa Quezon City kasi siya binorol. Kaya pupuntahan namin para sa huling sandali ay makita man lang namin sa tagal naming hindi nakikita yung aming teacher nung elementary, mahigit 4 na dekada na mga lalabs. Kaya ito, babiyahe kami papuntang Quezon City. Habang nagbabiyahe kami mga lalabs, nagkikwentuhan kami about yung mga karanasan namin ng elementary, kung ano siyang klaseng teacher. Kaya nakakalungkot mga lalabs. Sa bagay wala tayong magagawa, medyo may edad na rin yung teacher namin ng elementary. Matagal din siyang lumaban sa kanyang sakit mga lalabs. Na-stroke daw to tapos naging alagain na rin mga lalabs. Alam niyo mga lalabs, ito yung teacher na hindi ko talaga makalimutan. Dahil nung grade 3 kasi ako, grade 3 ko naging teacher ito. Nagkasakit ako noon. Alam niyo yung yung sakit na tipos, nagkaroon ako ng sakit noon kaya medyo nakalbo ako noon. Pero nang pumasok ako sa sa school, talagang gusto niya ako maging Miss Grade 3. Sabi nga ng mother ko, hindi nga pwede kasi nga mahina pa nga daw ako at galing sa sakit. At isa pa, yung aking buhok medyo kakaunti lang. Talagang ang gusto niya talaga ako ang maging Miss Grade 3. Pinipilit niya talaga yung mother ko na ako ang magiging Miss Grade 3. Kaya wala tayong magagawa, kaya napilitan lang yung nanay ko na napagawan nga ako ng damit kasi nga ako talaga ang pinili ng aming teacher na to, mga lalabs. Nakarating na kami mga lalabs sa St. Peter, Novaliches pala mga lalabs, nakaborol. Mabuti, nasabi namin doon sa Grab. Binigay namin yung address. Muntik pang lumampas kami mga lalabs.
inantay na namin mga lalabs yung misa bago kami umuwi kasi last lamay na ngayon mga lalabs. Hindi naman kami pwedeng magpagabi dahil nga malayo kami mga lalabs. Babiyahe pa kami pa uwi. Nagpaalam na kami mga lalabs sa mga anak ng teacher namin. Medyo malayo pa yung uuwian namin kaya kailangan magsimula na kami umuwi. Papakuha na lang ako ng Grab sa aking anak. Nagtatawanan kami kasi sabi ko sa kanila, ako talagang sumakay sa elevator kapag mag-isa lang. Sabi ko kasi hindi nga ako marunong magpindot-pindot mga lalabs. Saka lang ako talaga sumasakay kapag may kasama ako. Ayan, andito na kami sa lobby. Pauwi na kami, madilim na. Kumuha pa ng Grab yung aking anak. Apat nga pala yung anak ng teacher namin mga lalabs. Yung tatlo nasa ibang bansa pero umuwi din. Tapos yung isa, yun ang nag-aalaga sa amin teacher. Kasi matanda na rin si sir na asawa ni ma'am. Parehas kasi silang teacher mga lalabs. Isa pa, may nakilala din ako. Ay, hindi ko pala nakilala mga lalabs yung isang kaklasmate ko doon. Kaya nang nagsalita siya, nilapitan ko siya, sabi ko ng ganun, kung nakikilala niya ako. Sabi niya ng ganun, hindi nga daw niya ako nakilala. Sa panahon ba naman na napakatagal, kaya hindi na niya ako namukaan at hindi ko na rin siya namukaan mga lalabs. Sinabi ko na lang sa kanya na tuwing uuwi kami, ako yung laging pinapadala ni ma'am ng mga gamit niya pa uwi sa bahay. Kung naalala niya yon. Sabi niya, ay oo, naalala ko nga. Sabi niya ng ganun sa akin. Kasi hindi ko naman sasabihing favorite ako ni ma'am. Pero ako lagi talaga ang tinatawag niya pag halimbawa may iuutos siya sa akin o kaya may ipapauwing gamit sa bahay nila. Ako talaga ang inuutusan niya mga lalabs. Sa ganitong senaryo mga lalab, maalala mo yung mga kabataan mo, yung panahon na nag-aaral ka pa ng elementary, yung masayang alaala na mga kaklasmate mo, naglalaro kayo, lalo na pag uwian at pag walang pasok, nagyayaan magbuko. Minsan maalala mo sila, saan na kaya sila ngayon? Ang sarap isipin yung
panahong ng kabataan, mga lalabs. Hanggang sa susunod. Bye-bye!